Si Marnel M. Alboro, 13 years old, at ang aking tatalakayin ay ang nasyonalismo sa Europa, kabilang ang Pransya at Italya. Mga pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng Pransya. Revolusyon Pransis, 1789 to 1799. Ang Revolusyon Pransis ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pransya na nagresulta sa pagbagsak ng monarkiya at pagtatag ng unang republika ng Pransya. Ito ay bunga ng matinding hindi pagkapantay-pantay at paghihirap ng mga mamamayan na nagdulot ng malaking pagbabago sa pamahalaan at lipunan. Imperyo ni Napoleon Bonaparte, 1804 to 1815. Matapos ang Revolusyon Pransis, tumaas si Napoleon Bonaparte sa kapangyarihan at naging emperador ng Pransya. Ang kanyang pamumuno ay nagdala ng pagpapalawak ng teritoryo sa buong Europa. Subalit ang kanyang pagkatalo sa labanan ay ng Waterloo noong 1815 ay nagbigay daan sa pagbabalik ng monarkiya. World War I, 1914 to 1918. Sa World War I, naging pangunahing alyado ang Pransya laban sa mga Central Powers. Ang digmaan ay nagdulot ng matinding pinsala sa bansa, kasama ang pagwala ng milyong-milyong buhay at nagkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya at infrastruktura ng Pransya. World War II at pagsakop ng Nazi, 1940 to 1944. Sa ikawalang digmaan pandaigdig, sinakop ang Pransya ng Nazi Germany. Ang bansa ay nahati sa mga teritoryong okupado at sa Vinci Regami na naipagtulungan sa mga Nazi noong 1944. Pinalaya ang Pransya ng mga puwersang alyado na nagtapos sa okupasyon. Pagbangon pagkatapos ng digmaan at ang ika-4 na republika, 1946-1958. Matapos ang World War II, nagsimula ang malawakang pagbawi at muling pagtatayo ng Pransya. Itinatag ang ika-4 na republika, ngunit nahirapan ito sa mga isyong pampulitika. Noong 1958, itinatag ang ika-5 republika na siyang kasalukuyang pamahalaan ng Pransya. Ang unang bahagi ng ika-19 na siglo sa Italia ay isang panahon ng pagsubok at paghihirap kung saan ang mga tao ng bansa ay nagsikap upang makamit ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at isang nagkakaisang bansa. Gayunpaman, ang mga ideya at pagnanais na ito ay magsisilbing silangan para sa mga susunod na kaganapan tulad ng pagbuo ng kaharian ng Italia noong 1861. Sa unang yugto ng ika-19 na taon, ang Italia ay nahati sa 8 estado: Sardinia, Parma, Modena, Papal State, Lombardy, 2 Sicily, Tuscany at Venice. Matapos ang Kongreso ng Vienna noong 1815 na pinangunuhan ni Clemens von Metternich, nagsimula ang mga mitin ng mga Italyano para sa pagkakaisa, at ito ay naging bahagi ng isang malawak na ilusang resorgimento, ang Kongreso ng Vienna.
ay nagtakda ng mga bagong haganan sa Europa matapos ang pagkatalo ni Napoleon Bonaparte sa ilalim ng kasunduang ito. Ang Italia ay muling nahati sa mga maliliit na estado at kaharian, at ang mga ito ay ipinailalim sa mga monarkiya at banyagang pamamahala tulad ng Austria na siya may hawak ng kapangyarihan sa hilagang bahagi ng Italia. Ang Papal States ay nanatiling kontrolado ng Simbahang Katolika, habang ang mga kaharian ng Naples at Sardinia ay may kani-kaniyang paghahari. Gayunpaman, ang mga ideya ng liberalismo at nasyonalismo na ipinanganak mula sa mga digmaan ng Napoleon at mga reformang naganap sa mga nasakop na teritoryo at patuloy na naging inspirasyon sa mga Italyano. Noong panahon ng Risorgimento, ang mga pangunahing lider tulad nina Giuseppe Mazzini, Camillo de Cavour, Giuseppe Garibaldi at Victor Emmanuel II ay may malaking papel sa pagkakaisa ng Italia. Giuseppe Mazzini, siya ang nagtatag ng Young Italy, isang lihim na samahan ng naglayong magtutulungan ang mga Italyano para sa isang nagkakaisang republika. Ang kanyang mga ideya ng republikanismo at nasyonalismo ay nagbigay ng inspirasyon sa kilusang unifikasyon, kahit na hindi siya pinalad sa mga unang pagsusumikap. Camillo de Cavour, biglang punong ministro ng kaharian ng Sardinia, pinatibay ni Cavour ang kaharian sa pamamagitan ng mga reforma at nakipag-alyansa sa France upang labanan ang Austria na may kontrol sa hilagang Italia. Ang mga tagumpay sa digmaan tulad ng Second Italian War of Independence ay nagbigay daan sa pagsasama ng mga rehiyon ng Lombardy at iba pang bahagi ng Italia sa Sardinia, na naging susi sa pagkakaisa ng bansa. Giuseppe Garibaldi, isang ilalang general, pinangunahan ni Garibaldi ang Expedition of the Thousand noong 1860, kung saan tinulungan niyang sakupin ang two Sicilies at pagsamahin ito sa kaharian ng Sardinia. Ang mga tagumpay ni Garibaldi sa timog ng Italia ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakaisa ng bansa. Victor Emmanuel II, bilang hari ng kaharian ng Sardinia, si Victor Emmanuel II ang naging simbolo ng pagkakaisa ng Italia matapos ang mga tagumpay ng mga lider tulad ni Cavour at Garibaldi. Siya ang koronohan bilang unang hari ng Italia noong 1861, na nagmarka ng formal na pagkakaisa ng bansa. Sa kabuuan, ang mga hakbang ni Mazzini, Cavour, Garibaldi at Victor Emmanuel II ay nagtulungan upang makamit ang layunin na pagkakaisa ng Italia at pagtatag ng isang nagkakaisang bansa. Umarap ang Russia sa matitinding hamon mula kalagitnaan ng ika-19 hanggang unang bahagi ng ika-20 na siglo.
Kabilang ang mga reforma matapos ang digmaang krimen, ang asasinasyon kay Tsar Alexander II. Mga pagsisikap sa industrialisasyon, mahina ang pamumuno ni Nicolas II. Pagkatalo sa digmaan ni Russo-Hapones at ang massacre sa Bloody Sunday, na lalong napasiklab ng kaguluhan at naglatag ng daan para sa mga revolusyon sa hinaharap. Nagsimula ang Rebolusyong Ruso sa pagbagsak ni Tsar Nicholas II noong unang digmaang pandaigdig. Sinundan ng nabigong pamahalaang pansamantala sa ilalim ni Alexander Kerensky hanggang sa tuluyang pagkuha ng kapangyarihan ng mga Bolshevik sa pangunguna ni Vladimir Lenin noong 1917. Isang digmaan sibil sa pagitan ng Red Army at mga anti-komunista at mga pagkakatatag ng Unyong Soviet noong 1923. India ay nagsimula sa mapayapang reforma sa ilalim ng Indian National Congress noong 1885. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng relihiyon, nabuo rin ang All India Muslim League noong 1906 nang bumalik si Mohandas Gandhi noong 1915. Pinangunahan niya ang mapayapang protesta laban sa pananakop ng Britanya tulad ng Salt March na humantong sa pagpapasa ng Government of India Act noong 1935 at kalaunan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagbigay daan sa kalayaan ng India at Pakistan bilang magkahiwalay na bansa. Hapon. Ang Hapon ay natapos ang 220 na taon ng pag-iisa ng Japan noong 1854 na nagdulot ng modernisasyon sa panahon ng Meiji at naging makabagong estado. Ang Pilipinas naman ay sinakop ng Espanya noong 1565 na nagdulot ng pang-aapi. Ibinunyag ng mga akda ni Jose Rizal ang mga abuso ngunit nabigo ang kanyang reforma. Pinamunuan ng Katipunan ni Andres Bonifacio ang revolusyon noong 1896 at inideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan noong Hunyo 12, 1892. Tungo naman tayo sa nasyonalismo ng mga Latin Amerikano. Mag-umpisa tayo sa Haiti, isang kolonya ng Pransya kung saan nag-alsa ang mga aliping Aprikano noong 1791 sa pangunguna ng Toussaint L'Ouverture. Nakamit nila ang kalayaan noong 1804. Ang pangalawa naman po ay ang Mexico. Noong 1810, pinangunahan ni Miguel Hidalgo ang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Bagaman napatay siya, nagpatuloy ang laban hanggang sa makamit ang kasarinlan noong 1823 sa ilalim ni Guadalupe Victoria. Next one naman po ay ang Gran Colombia. Pinamunuan ni Simon Bolivar. Napalaya ang Colombia, Venezuela, Ecuador at iba pang bahagi ng Latin America mula sa mga Espanyol. Itinatag ang Gran Colombia noong 1823, ngunit nabuwag ito noong 1831. Isang susunod naman po ay ang Argentina. Pinamunuan ni Jose de San Martin ang paglaya ng Argentina, Chile at Peru. Nakipagtulungan siya kay Simon Bolivar at nagtagumpay sila laban sa mga Espanyol sa Ayacucho noong 1824. Sa pinakahuli naman po sa mga nasyonalismo ng Latin ng mga Amerikano ay ang Brazil. Tumakas ang hari ng Portugal sa Brazil noong 1807. Nang bumalik siya sa Portugal, nanatili ang anak niyang si Dom Pedro na nagdeklara ng kasarinlan ng Brazil noong 1822 at naging unang emperador nito.